Umupo ka na ba sa katahimikan? Ngunit naririnig mo pa rin ang ingay? Hindi ingay ng trapiko. Hindi tunog ng mga notifikasyon, kundi ang ingay sa loob. Ang stress, ang bigat, ang ayos lang ako, kahit hindi naman talaga. Tinuturuan tayong maging matatag. Patuloy lang. Ngunit walang nagtuturo kung paano maghilom. Hanggang ngayon. Dahil bago pa man mabigyan ng pangalan ang anxiety, tahimik na nitong pinapakalma ng mga mongheng Budista ang unos. Hindi sa pamamagitan ng gamot, hindi sa pagtakas, kundi sa isang bagay na sobrang simple, likas at maaari mong itanim sa sariling bakuran. 5 halamang gamot na nagpapalinaw ng isip, nagpapatahimik ng damdamin, at ibinabalik ka sa iyong sarili. Sa Pilipinas, sanay tayong magtiis. Ngumiti tayo kahit mahabang oras sa trabaho, kahit siksikan sa jeep sa ilalim ng araw, kahit may tambak na gawain, bayarin, at pagod. Pero sa likod ng mga ngiti, may pagod na hindi natin pinag-uusapan. Hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Mabilis ang takbo ng modernong buhay. Masyado nang mabilis. At sa pagitan ng mga deadline at hapagkainan, nakakalimutan nating huminga. Hindi na bisita ang stress. Kasama na natin ito sa bahay. At ang negatibidad? Pumapasok ng tahimik. Sa pamamagitan ng paghahambing, ng walang katapusang pag-scroll, ng pakiramdam na palagi tayong nahuhuli. Pero paano kung ang paghilom ay hindi isang luho? Paano kung ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa retreat o resort, kundi sa isang tasa ng tsi at isaa, isang dahon, isang ritmo na mas matanda pa sa ingay? Hindi ito tungkol sa mabilisang solusyon. Ito'y pagbabalik sa tahimik na karunungan ng kalikasan. Sa loob ng maraming siglo, namuhay ng simple ang mga mongheng Budista. Ngunit sa simpleng pamumuhay na iyon, may taglay na kapangyarihan. Sa kanilang araw-araw na ritual, tumatangkilik sila sa mga halaman. Hindi lang para sa katawan, kundi para sa isip, para sa diwa. At ngayon, maaaring ang parehong mga halamang iyon ang mga susi na matagal na nating hindi napapansin. Paningin ng Budismo sa stress at enerhiya sa Budismo, ang isipan ay hindi lamang bahagi ng ating pagkatao. Ito mismo tayo. Ang mga iniisip natin ang humuhubog sa mundong ating nakikita. Ang enerhiyang dala natin sa isang lugar ay siya ring enerhiyang iniiwan natin. Kaya kapag ang isang monghe ay tahimik na nakaupo ng matagal, hindi ito para tumakas. Ito ay para bumalik. Bumalik sa balanse. Bumalik sa paghinga. Bumalik sa kung ano ang narito. Hindi sa paano kung... Sa kanluraning medisina, madalas ituring ang stress bilang chemical. Isang bagay na kailangang pigilan. Sa karunungan ng Budismo, ang stress ay tanda ng kawalan ng balanse. Hindi ito masama. Isa lamang itong senyales na may kailangang isaayos sa loob natin. Maaaring masyado tayong nakakapit. Maaaring tumatanggi tayong magbago. Maaaring ang ating mga enerhiya, ang mga hangin ayon sa mga sinaunang kasulatan, ay naligaw ng landas. Ang enerhiya sa loob, isang maselang usapan. Ipinapaliwanag ng mga mongheng Budista ang prana, ang mahalagang enerhiya na dumadaloy sa bawat nilalang. Kapag ang enerhiyang ito ay kalmado, nararamdaman nating nakaapak tayo sa lupa. Narito, klaro. Kapag ito'y barado o magulo, nakakaramdam tayo ng kaba, inis, pagod, ngunit hindi mapakali. Marahil ay naranasan mo na ito pagkatapos ng mahabang araw sa harap ng screen. Tuyong mga mata, magulong isip, masikip na dibdib. Hindi lang ito pagod. Ito ay ingay ng enerhiya at hindi laging tulog ang sagot. Minsan, kailangan natin ng paglilinis sa pamamagitan ng paghinga, sa pamamagitan ng kilos, sa pamamagitan ng katahimikan, at sa pamamagitan ng mga halaman. Mga halamang ang wika ay wika rin ng ating katawan. Ang paghilom bilang pang-araw-araw na gawi. Hindi pagtakas sa mga templo sa buong Asya.
Mula sa kabundukan ng Buhutan hanggang sa mga hardin ng Mindoro, hindi tinitingnan ng mga monghe ang mga halamang gamot bilang gamot. Tinitingnan nila ito bilang mga kasama. Bahagi ng araw-araw na buhay. Isang dahon para sa linaw. Isang ugat para sa tapang. Isang bulaklak para sa pagpapatawad. At hindi mo kailangang mag-ahit ng ulo o manirahan sa kumbento para maramdaman ito. Kailangan mo lang matutong makinig dahil matagal nang ibinubulong ng kalikasan ang daan pauwi. At ngayon, handa na tayong makinig. Kaya magsimula tayo. Hindi sa tableta, kundi sa halaman. Hindi sa puwersa, kundi sa agos. Kilalanin natin ang 5 halamang ipinasa sa atin ng karunungan ng Budismo para sa kapayapaan, presensya, at kapangyarihang walang bigat. Halaman number 1, tulsi, banal na basil, dahon ng kalinawan. Sa puso ng maraming hardin ng mga monghe, matatagpuan mo ang isang halamang hindi kailanman nagmamayabang. Hindi ito namumulaklak ng matingkad. Hindi ito humihingi ng atensyon. Ngunit may ibinubuga itong kakaiba. Isang kalmadong lakas. Isang tahimik na karunungan. Ang pangalan nito? Tulsi. O sa iba tinatawag itong reyna ng mga halaman. Ang banal na halimuyak ng katahimikan. Ang tulsi ay higit pa sa isang halaman. Sa maraming tradisyon, kabilang ang Budismo at Hinduismo, ito'y itinuturing na sagrado. Hindi dahil sa anyo nito, kundi dahil sa pakiramdam na dala nito. Kapag umiinom ng tsaa mula sa tulsi ang mga monghe bago magnilay, hindi lang sila umiinom ng tubig. Inaayon nila ang kanilang enerhiya. Tinutulungan ng tulsi ang sistema ng nerbiyos na lumipat mula sa laban o takas tungo sa pahinga at pagtanggap. Tinutukoy ito ng agham bilang isang adaptogen. Isang halamang nagtuturo sa katawan kung paano harapin ang stress, hindi gumuho sa ilalim nito. Ngunit sa karunungan ng Budismo, tinatawag itong isang halamang linis. Hindi lang ng katawan, kundi ng isipan. Koneksyon sa kulturang Pilipino. Maaaring kilala mo na si Tulsi sa lokal nitong kamag-anak, balanoy, na ginagamit sa mga tsaa at halamang gamot sa ilang probinsya. Isipin mo ito. Isang maliit na paso ng tulsi sa iyong bintana. Basa pa ng hamog ang mga dahon mula sa umagang hangin. Pipitas ka ng ilan. Pakukuluan. Aakyat ang amoy. May lupang halimuyak. Medyo maanghang. Nakakakalma. At bigla ang kaguluhan sa iyong isipan ay tila humuhupa. Hindi nawala. Pero lumayo. Kayang hawakan. Walang side effects. Walang pag-scroll. Tahimik lang. Sa isang tasa. Higit pa sa gamot, isang kasamang pang-araw-araw. Hindi lang ginagamit ng mga monghe ang tulsi kapag sila stress. Ginagamit nila ito bago pa man dumating ang stress. Bilang proteksyon, bilang paghahanda, bilang kapayapaan. Isipin kung ganyan tayo mamuhay. Hindi palaging tumutugon sa buhay, kundi hinaharap ito ng may kamalayan. Itinuturo sa atin ng tulsi na ang tunay na kalinawan ay hindi sumisigaw. Bumubulong ito at maririnig lamang natin kapag sapat ang ating pagbagal para makinig. Halaman number 2, ashwagandha, ugat ng katatagan. Kung si Tulsi ay bulong ng kapayapaan, si ashwagandhas naman ang angkla. Ito ang malalim na hiningang hindi nanginginig. Ang bundok na nananatiling matatag, gaano man kalakas ang bagyo. Lakas na hindi kailangang sumigaw sa mga monasteryo ng Budismo, lalo na sa malamig na rehiyon malapit sa Himalayas. May iniinom na tonic ang mga monghe. May lupaing lasa, mapait, ngunit matatag. Madalas, nagmumula ito sa ugat ng isang makapangyarihang halaman. Ashwagandha. Maaaring banyaga ang pangalan, ngunit ang epekto nito ay lubos na makatao. Ibinabalik nito ang mga bagay na inaagaw ng stress. Ang iyong focus. Ang iyong tulog. Ang iyong kakayahang tumugon. Hindi basta mag-react. Agham at katahimikan. Magkakampi.
Pinatutunayan ng modernong siyensya ang matagal ng alam ng mga sinaunang monghe. Pinapababa ng ashwagandha ang cortisol, ang stress hormone na tumataas kapag tayo'y nasa bingit ng pagkapagod. Ngunit ang kagandahan nito ay nasa paraan ng pagkilos. Hindi ka nito binubulag. Hindi ka nito pinapatahimik sa puwersa. Sa halip, pinapalakas nito ang iyong panloob na pundasyon. Kaya kahit umikot ang kaguluhan sa paligid mo, mananatili kang nakatindig. Kailangan ng balanse ng Pilipino sa Pilipinas, tinuturo sa atin ang magtiis. Magtrabaho ng mas mahaba, matulog ng mas kaunti, magpakita kahit halos mabali na ang likod. Pero paano kung ang pagpapakatatag ay hindi kailangang isakripisyo ang kapayapaan? Ibinibigay ng ashwagandha ang uri ng katatagan na hindi ka sinusunog, kundi inaangat ka. Para sa mga call center agents na nagtatrabaho sa gabi. Para sa mga nanay na may 3 anak at may side hustle pa. Para sa mga OFW na pasan ang kinabukasan ng pamilya. Ang ugat na ito ay hindi nangangakong pagtakas. Ito'y nag-aalay ng suporta. Paano ito isama sa araw-araw? Makikita ang ashwagandha sa anyong kapsula, pulbos, o tsaa. Ihalo ito sa mainit na gatas bago matulog. O idagdag sa iyong morning smoothie, hindi mo agad mararamdaman ang biglaang epekto. Mararamdaman mo ang unti-unting pagbabalik. Pagbabalik sa focus. Pagbabalik sa pagkatatag. Pagbabalik sa bersyon ng sarili mong hindi basta bumibigay kapag humihirap ang buhay. Dahil ang layunin ay hindi lang katahimikan, kundi ang pakiramdam na ikaw ay kayang humarap. Halaman number 3, Gotu Kola. Halaman ng linaw ng isipan. May mga halamang nagpapakalma sa katawan. May iba namang nagpapalakas ng tibok ng puso. Pero si Gotu Kola, kausap niya mismo ang isipan. Hindi upang patahimikin ito, kundi upang patatalasin. Hindi upang pabagalin, kundi upang linawin ang pagtingin. Ang dahong mapagnilay ng mga monghe. Sa loob ng maraming siglo, ginagamit ng mga mongheng Budista ang Gotu Kola bago ang malalim na meditasyon. Sa mga sinaunang kasulatan, tinatawag itong halaman ng kaliwanagan. Bakit? Dahil kapag malabo ang isipan, hindi makalapag ang karunungan. Ngunit kapag nawala ang ulap, ang mga ideya'y banayad na dumarating. Ang damdamin ay humuhupa. Ang kamalayan ay lumalawak. Hindi ginamit ang Gotu Kola upang ayusin ang kahit ano. Ginamit ito upang magbukas ng espasyo, tulad ng pagbubukas ng bintana sa isang kwartong matagal nang nakasara. Pagod sa isipan, bersyon ng Pilipino. Sa mundo ngayon, hindi lang stress ang ating kalaban, kundi ang labis na pagka-bombard ng impormasyon, mga notifikasyon, alarm, group chats, sabay-sabay na gawain. At lalo na para sa mga Pilipino, mahabang oras sa trabaho, alaga sa bahay, raket, paaralan, ang pagod sa isipan ay tila naging karaniwan na. Nakakalimot tayo ng pangalan. Paulit-ulit nating binabasa ang parehong linya. Naliligaw tayo sa gitna ng sariling pangungusap. Hindi lang nagbibigay ng enerhiya ang Gotu Kola. Ito'y nagbibigay linaw. Paano ito gumagana? Ayon sa agham, ang Gotu Kola ay isang nootropic, isang brain tonic. Pinapabuti nito ang daloy ng dugo sa utak, tinusuportahan ang memorya, at pinapababa ang pagkabalisa. Ngunit sa tradisyong Budista, mas banayad ang tingin dito. Isang tulay sa pagitan ng katawan at mas mataas na kamalayan. Naniniwala ang mga monghe na walang espiritual na linaw kung walang linaw ng isipan. Na ang kapayapaan ay hindi kawalan ng laman, kundi kaginhawaan sa kamalayan. Isang kaalyadong makabago para sa mga estudyanteng Pilipino na nagpupuyat sa review, para sa mga entrepreneur na kailangang magdesisyon sa ilalim ng pressure, para sa mga nakatatandang tila may ulap sa isip. Maaaring si Gotu Kola ang tahimik mong kakampi. Gawin itong tsaa, inumin sa anyong kapsula, o kung mapalad ka, itanim ng sariwa. Ang mga dahon nito ay maliit, bilog, at mapagkumbaba, tulad ng karunungang tunay.
Hindi binubura ng gotokola ang iyong mga iniisip. Inaayos lang nito ang daloy. Upang hindi ka lang basta mag-isip, kundi mas malinaw kang makapag-isip. Sa katahimikan, sa katatagan, sa pagsabay sa mahinahong karunungang matagal mo ng taglay. Halaman numero 4, chamomile, bulaklak ng pagsuko. May mga sandali na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kakayahang kumapit, kundi sa pagbitaw. Pagbitaw sa labis na pag-iisip, sa pag-aalala, sa pagnanasang manatiling gising kasama ng mga takot. Sa mga panahong iyon, hindi natin kailangang sabihang lumaban. Kailangan lang nating maramdaman na tayo'y niyayakap, banayad, tulad ng dapit hapon na yumayakap sa langit. At doon pumapasok si chamomile, bulaklak na binubulong sa ritual ng mga monghe. Sa katahimikan ng mga templo, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga puno, nagsisindi ng kandila ang mga monghe at naghahanda para sa kanilang panggabing pagninilay. Marami sa kanila ang umiinom ng isang mainit, bulaklak na tsaa, gawa sa maliliit na puting talulot, chamomile. Hindi lang ito para pampatulog. Isa itong hudyat. Isang mensahe sa katawan, maaari ka nang magpahinga. Hindi dahil tapos na ang lahat ng problema, kundi dahil hindi lahat kailangang masolusyunan ngayong gabi. Isang global na halaman, isang lokal na pangarap sa Pilipinas, madalas nating sinasabi, pahinga muna, magpahinga, pero kadalasan tila ito'y isang luho. Nakahiga tayo, pero hindi makatulog. Nakakakuyom ang mga mata, pero umaandar pa rin ang isipan. Tinutulungan ng chamomile na pabagalin ang takbong iyon sa loob. Hindi nito pinipilit ang pagtulog, inaanyayahan nito. Tulad ng isang mabait na lola na umuupo sa tabi mo, humahaplos sa likod mo habang humahalimhim ang isang lumang lulabay, hinihintay na lumambot ang tibok ng puso mo. Hindi lang para sa pagtulog, kundi para sa paghilom ng damdamin. Sabi ng mga turo ng Budismo, ang pagdurusa ay nanggagaling sa pagkakapit, sa kontrol, sa resulta, sa takot. Tinuturuan tayo ni chamomile kung paano bitawan, sa pinakabanayad na paraan. Kapag regular itong iniinom, binabawasan nito ang pagkabalisa, pinapahupa ang tension headaches, pati na rin ang kirot sa tiyan, dahil hindi magkaiba ang isipan at katawan. Ang bagyo sa dibdib ay madalas nagsisimula sa bagyo ng kaisipan. Paano maaaring yakapin ng Pilipino ang chamomile available si chamomile sa maraming lokal na tindahan, groceries, at maging sa ilang sari-sari store? Pakuluan ito bago matulog. Lagyan ng patak ng pulot. Magsindi ng kandila. Patayin ang ingay. O mas maganda, gawing isa itong ritual. Isang gabing pagbabalik sa kabutihan, sa pagsuko, sa tulog, na walang guilt. Dahil karapat-dapat kang magpahinga, hindi kapag tapos na ang lahat, kundi dahil narito ka. At minsan, ang tunay na paghilom ay hindi sa mas maraming gawin, kundi sa mas maraming kapayapaan na payagang pumasok. Halaman numero 5. Turmeric, ang gintong ugat ng panibagong simula. May mga paghilom na banayad, tulad ng bulong, tulad ng bulaklak, at may mga paghilom na may kaunting hapdi. Hindi upang saktan ka, kundi upang linisin. Upang alisin ang mga bagay na hindi na para sa iyo. Iyan ang enerhiya ni turmeric. Isang ugat na hindi lang may lasa, kundi may apoy. May espiritual na paglilinis. May panloob na muling pagsilang. Ang banal na apoy sa pananaw ng Budismo. Sa sinaunang mga turo ng Budismo, ang apoy ay hindi lamang simbolo ng pagkawasak. Ito ay pagbabago. Tinusunog ng apoy ang ilusyon. Tinutunaw ang pagkakapit. Nililinis ang kaluluwa. At sa mga halamang karaniwang nasa kusina ng mga monasteryo, ang turmeric ay tinuturing na banal na apoy sa pisikal na anyo. Tahimik. Hindi palabas. Ngunit palaging kumikilos. Sa dugo, sa tiyan, sa damdamin. Panlaban sa impeksyon, para sa katawan at diwa. Ngayon, sinasabi ng agham ang matagal ng alam ng mga monghe. Pinapababa ng turmeric ang inflammation. Hindi lang sa kasukasuan, hindi lang sa katawan, kundi sa mga lugar kung saan nagtago ang sakit, sa sikmura, sa balat, sa isipan.
Ang stress ay isang anyo ng pamamaga. Ang emosyonal na sugat, pamamaga rin. At ang turmeric ay nagdadala ng malamig na linaw sa mga bahaging iyon na nagliliyab. Pinapalakas nito ang atay, ang organo ng emosyonal na pagproseso, ayon sa silangang karunungan. Pinatatalas ang alaala. Pinapalakas ang immune system para hindi lang tayo mabuhay, kundi maprotektahan. Turmeric sa kaluluwang Pilipino. Matagal na natin itong kilala. Sa kaldereta, sa ginataang gulay, sa salabat. Alam na ng ating mga lola ang bisa nito, bago pa man ito pinatotohanan ng agham. Sa maraming bahay sa probinsya, ang turmeric ay giniling sa kamay. Pinakukuluan sa 3:00. Ibinabahagi ng may tahimik na sabi, "Pampalakas yan." At tama sila, ito'y lakas. Ngunit higit pa roon, ito'y paglilinis. Paraan ng pagbibitaw sa bigat sa loob, kahit walang salitang binibigkas. Paano gawing ritual? Hindi lang gawain. Isang kutsaritang turmeric sa mainit na gatas. Isang tasa ng salabat na may luya at pulot. Isang ginintuang sabaw sa mga araw ng pagod. Ngunit ang lihim ay hindi lang nasa pampalasa, nasa presensya. Huwag lang itong inumin. Damdamin mo ito. Isipin mong gumagala ito sa loob ng katawan, inaalis ang tensyon. Takot, galit na lumang-luma na. Isipin mong nasusunog ito hindi bilang parusa kundi bilang pagdadalisay. Itinuturo ng turmeric na ang paghilom ay hindi laging banayad. Minsan, ito'y apoy. Ngunit mula sa init na yon, lumilitaw ang liwanag. Mula sa apoy, lumalabas ang ginto. At sa oras na bumaba ang abo, ang natitira ay isang taong mas magaan, mas matatag, at handa. Pagsasama. Hindi lang mga halaman, kundi isang kaisipan. Nakilala mo na sila, ang mga dahon, ang mga ugat, ang mga bulaklak, hindi tableta, hindi shortcut, hindi himala sa bote. Mga halaman lang, lumalago sa katahimikan, naghihilom ng hindi humihingi ng atensyon. Nagsasalita sa parehong wika na minsang pinakinggan ng ating mga ninuno. Ngunit heto ang totoo, hindi nasa halamang gamot lamang ang paghilom. Nasa paraan ng paggamit mo nito. Nasa hangarin sa likod ng iyong ritual. Ang paghilom ay hindi isang shortcut, isa itong ritmo. Hindi umiinom ng tulsi ang mga monghe at umaasang maliwanagan sa isang inuman. Ginagawa nila ito araw-araw, tulad ng isang debosyon. Hindi lang ginagamit ang gutukola kapag balisa. Isinasama ito sa araw-araw na daloy, tulad ng paghinga, tulad ng panalangin. Dahil ang tunay na paghilom ay hindi ang pagtigil ng sakit, kundi ang pagbabago ng ugnayan mo rito. Paano kung ang stress ay hindi kahinaan? Paano kung ang negatibidad ay hindi kabiguan? Paano kung pareho silang paanyaya? Para huminto. Makinig. Muling umayon sa sarili, ang kaluluwang Pilipino at ang gawi ng mahinhing lakas. Bilang mga Pilipino, bitbit natin ang isang kasaysayan ng katatagan. Ngunit kadalasan napagkakamalan natin ang katatagan bilang pagdurusa. Sinasabi natin, tiis lang. Isinusuklob natin ang sakit na parang baluti. Pero may isa pang uri ng lakas, yung nagmumula sa pahinga, sa pagmumuni, sa muling pagkakaugnay. Isipin mo kung ang bawat araw mo ay hindi lang para mabuhay, kundi para sa paglilinang ng sarili. Kung ang bawat tasa ng tsaa ay pagbabalik sa gitna. Kung ang bawat halamang iniinom mo ay paalala, hindi ka sira. Ikaw ay nasa proseso ng pagbuo. Gumawa ng sarili mong banal na ritual. Hindi mo kailangan ng templo. Hindi mo kailangan ng perpektong katahimikan. Ang kailangan mo lang ay presensya. Isang dakot ng tulsi sa umaga upang magsimula ng malinaw. Goto cola habang nag-aaral o nagfo-focus? Chamomile sa gabi habang humuhupa ang mundo. Turmeric para sa pag-recharge sa mga araw na mabigat ang loob. Ashwagandha kapag tila hinihila ka ng buhay sa lahat ng direksyon. Pagsamahin mo ang mga halamang ito, hindi bilang obligasyon, kundi bilang pagdama. Hayaan mong maging bahagi sila ng iyong wika ng enerhiya, ang wikang naiintindihan ng iyong katawan, isipan, at espiritu.
Dahil sa dulo, ang karunungan ng Budismo ay hindi tungkol sa pagtakas sa mundo. Ito'y tungkol sa pagharap ng malinaw, matatag, at may ugat. At minsan, ang pinaka-espiritual mong magagawa ay uminom ng tsaa, dahan-dahan, tahimik, na para bang nakikinig ang iyong kaluluwa. Pagtatapos, isang bagong simula. Dumating ka rito na may hinahanap, marahil paraan para patahimikin ang ingay, o marahil para gumaan kahit kaunti. At ang natagpuan mo, mga dahon, mga ugat, mga ritual na hindi ipinipilit ang paghilom. Inaanyayahan ito. Dahan-dahan, banayad, tapat. Hindi mo kailangang gawin lahat. Magsimula ka lang sa isa. Isang halamang gamot, isang higop, isang tahimik na sandali sa araw mo na hindi tungkol sa paghabol o pagpapakita o pagsasaayos, kundi tungkol sa pag-iral lang. At sapat na yon. Sa karunungan ng Budismo, sinasabi nila, kapag tahimik ang isipan, lumilitaw ang katotohanan. Hindi ka bibigyan ng mga halamang ito ng panibagong buhay. Pero aalisin nila ang ulap upang makita mo ang buhay na matagal nang naghihintay sa'yo. Hindi ito katapusan. Isa itong pagbabalik. Pagbabalik sa iyong hininga. Pagbabalik sa iyong katawan. Pagbabalik sa kalmadong ikaw. Yung ikaw na hindi naman talaga nawala. Hindi mo kailangang pumunta sa bundok. Hindi mo kailangang tumakas sa buhay. Kailangan mo lang bawiin ang puwang mo sa loob nito. Kaya ngayong gabi, magparitong tsaa. Magsindi ng maliit na kandila. Ipikit ang mga mata para sa isang buong paglanghap. At kapag nagbuga ka ng hangin, bitawan. Bitawan ng takot. Bitawan ng pagmamadali. Bitawan ng tinig na nagsasabing kailangang maging mahirap ang paghilom. Dahil minsan, ang pinakamakapangyarihang paghilom ay yung pinakatahimik.